maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 6 punto ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati, pag-uusapan natin mga napapanang usapin, balita, makakaganapan, dapat ho ninyong malaman. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Magandang morning, Radyo Manebsa. Magandang morning, Sir Erwin, Mapia Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong programa, mga kasama, nakalive na rin po sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala sa ating pong text hotline, mga kasama, bukas na rin po para sa inyong mga concern, 0950-032-7332. Sa kalagayan po ng panahon, mga kasama, sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at ang malaking bahagi po ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito'y dulot po sa umiiral na dulot, mga kasama, sa umiiral ayon sa Pag-asa, ito'y dulot po sa umiiral na localized thunderstorm. Inaasahan po yung bahagya hanggang sa maging maulan na araw, mga kasama, na posibleng magdulot po ng mga pagbaha o landslide base po sa babalang nilawas ng Pag-asa. Samantala, mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw ho, naglalaro sa 34 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Sa Cotabato ay nasa 31 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw, mga kasama, kanina
5:34 at talulubog naman sa Bangsamoro Region mamayang gabi 6:04 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. It's a Thursday, Radyo Manabs. Huwebes na ho tayo ngayon. Isang araw makalipas ang sahod. Oy, Speaking of sahod, kasamang makalipas Sir Erwin. silang sumahod ha. Oh, kahapon nga pala kasamang Sir Erwin napirmahan na ni Oo. Good news. Mole Minister Dato Muslimin Gisema yung pong 50 pesos na dagdag sahod. Arawang para sa, sahod yan. para sa mga pribadong sektor yan. Daily. Minimum wage sa Bangsamoro Region. Oh, Magkano yun? 50 pesos, 50 dalawang pesos. dalawang tranche kasamang Sir Erwin. Ngayong August, ipapatupad yung 25 pesos. Okay. And then, sa December naman, yun na yung second tranche na kung saan 25 pesos. So matotal, 50 pesos. Ayun. Straight. Again para sa mga taga Bangsamoro Region, mayroon pong karagdagang 50 piso, 50 pesos Straight. na dagdag sa ating pong arawang suweldo. Ayos na rin yun. Oo. Point. Sa 15 days, tatanggap ka ng 750 pesos. Dagdag yan. Straight. Isang buwan, 1,500. Straight to the point. Ngayong araw din po mga kasama, kanina nagsimula Radyo Manabs, alas 12 ng tanghali, Straight to the point. yung implementasyon ng Straight to the point. Ganban. Comelec Ganban. Straight to the point. Ito'y may kinalaman mga kasama sa pagdaraaso ng first parliamentary election. Ibig sabihin, epektibo mga kasama, yung Comelec Ganban, liban sa Ganban, yung ibang mga Straight to the point. okay. Maliban sa Comelec Ganban ay yung implementasyon, yung pagbabawal sa Straight. pagre-reassign Straight. yung movement Radyo Manabs ng iba't ibang mga posisyon Straight. sa government service. Straight to the point. Pero naka-highlight po sa pagsimula po nito mga kasama yung implementasyon po ng Comelec Ganban. Sa mga sandaling ito, Straight to the point. yung kick-off ng implementation, Day 1 Radyo Manabs, To the point. yung ating kapulisan nasa bahagi ng sa Cotabato City, nasa bahagi sila ng Sa kanto ng Bubong. Yan sa may crossing Bubong mga kasama kung saan kompleto. May Comelec tayo dyan. PNP, ang City PNP, tsaka Philippine Marines. Straight to the point. Diyan nun nila sinimulan yung implementasyon ng Comelec Ganban. Kahit yung paalala ho ng ating kapulisan, doon ho sa mga gun owner, licensed gun owner Radyo Manabs. Straight to the point. Yung mga unlicensed, hindi naman yan sila... Ever since na. Ever since. Walang problema sa kanila dahil simula na magkaroon silang armas, alam nilang unlicensed sila. Tsaka lagi na rin nila yung tinatago. Oo. Doon sa mga licensed gun owner, Straight to the point. bawal ho kayong magdala ng inyong mga baril labas ho ng bahay kung wala ho kayong Comelec exemption. Straight to the point. Yung Comelec exemption, ina-apply ho yan sa Comelec mga kasama. Straight. Dapat to sa mga licensed gun owner, kahit na may PTC4 kayo, permit to carry firearms outside of residence. Ano ba yung mga dokumento ng baril? License to own and possess. Diba? Kailangan din na magdala rin kayo makakuha rin kayo ng permit sa Comelec na pinapayagan kayong magdala ng baril. oo. Straight. So yung dalawa, kung meron kayong dalawa, permit to own and possess firearms, and yung isa, PTC4, hindi ho yan balido sa mga panahong ito na madala ho sa labas ng bahay po ninyo yung inyong mga armas. Kinakailangan meron ho kayong gun ban exemption. Straight. Kung wala ho yan, may problema ho kayo. Kapag kayo ho'y natsyempohan ng atin pong mga otoridad. Straight to the point. Straight to the point. Liban dyan mga kasama, ang daming mga development. Pasadahan pa ba natin yung usapin sa impeachment? Impeachment kasamang Sir Erwin. Day 5 kahapon. Nauwi lang sa pag-withdraw ng mga witnesses nila. Straight. Akala ko pa naman ano yung tawag dito? Ready na ang House prosecution dahil
May mga witness na sila. Marami pa sana mga witnesses, di ba? Pero parang final na ngayon si NBI Matibag, Director Matibag. Kahapon, bago sa tuluyang mag-break mga kasama, kasunod nga po ng July 15 na trial kahapon, sa panigon ng prosecution mga kasama, formal nung nag-withdraw o withdraw. Yun po mga sumusunod po ng mga individual para po sa maging mahagi ng witness o sumalang ho sa witness stand sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa impeachment Article 4 at ulaman ho sa Vice President. Ito'y may kinalaman ho sa alleged grave threat mga kasama. Kabilang ho sa mga hindi na isasalang mga kasama yung kinatawan mula ho sa PNP Firearms and Explosive Office para mag-testify sa firearm ownership ni VP Sara. And then, hindi na rin ho magte-testify mga kasama itong si Mikhail Flores, miyembro ng press, nakasama ho dun sa presscon nung November 23, 2024. Hindi na rin po isasalang pa si Bones Magsambol, miyembro din doon ng press, nakasama rin po sa November 2023 presscon Radyo Maneps. And then, hindi na rin po isasalang base po sa binanggit kahapon, itong si Sheriff Abby Andras. Ito yung sheriff na nasuntok ng Alkalde. Ngayon ay busy na. 2021. And then, sinasabing hindi na rin po isasalang yung miyembro ng pamilya ng mga biktima ng alleged threat ni VP Sara para mag-testify raw sa epekto nung statements nito. Dahil hindi na rin po mag-testify mga kasama yung psychiatrist para sa usapin naman ng state of mind ni Vice President Duterte Radyo Maneps. So yun yung mga binanggit kahapon. And isa na lamang yung nakasalang o nakatagdang isa lang on Monday, NBI Director Melvin Matibag makakasama. Ito na yung pong final prosecution witness para sa Article 4 mga kasama na inaasam magte-testify kailan to? Tuesday, July 21. Next week. July 21, hindi na on June, binabait kasi Monday. 20. So kahapon binanggit July 21 ho siya isasalang mga kasama. So yan ho yung mga kabilang ho sa mga development kahapon. Then iba pa kahapon parang nanggalaiti yung magkapatid na Cayetano. Dahil mataki mo naman sa gitna ng sa kalagitnaan ng pag-uusap nitong impeachment trial. Pagdinig, trial, lumabas na naisilipin ng NBI, particular sa pangunguna ni Director Melvin Matibag, yung 2019 SEA Games. Yung mga infrastructure daw and others. Kaya lumalabas pala yung pinaka-head nung preparasyon na yun. Ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon. Pero yung pinaka-head talaga, itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Dahil siya naman din yung doon. Nakalimutan ko lang yung position niya that time. At nag-alma rin siya si Senator Robin Padilla dahil sabi niya, ano ba to napapanahon? Sinasadya? Bakit ganon? Sabi ni mga Cayetano, ni Senator Pia, ini-intimidate si minority leader para hindi na makapagsalita. Magtanong ng mga seryosong tanong doon sa nakatagdang paharap daw ni NBI Director Matibag. At sa sa observation naman ng ating Facebook netizen, sinasabi nilang itong insidente nito kaya nabuksan dahil kung matatandaan, bakit? Nung unang impeachment nung Monday, nag-request nga
ang panig ni Director Melvin Matibag na isasalang siya sa maagang Oo. ano, Isali sa witness stand. Witness stand. Dahil siya sa international conference, di ba, ng FBI. And then, yun na nga, humiling siya sa Senado na sa next week lang dahil nga sa meron siyang pupuntahan. So, ito na yun. Bigla na 21. lamang lumabas. Sabi ni naman Kaitan, pwede naman secretly, tahimik lang, mag-imbestiga ka. Karapatan mo yun dahil trabaho ninyo. Pero sa kasagsagan raw na ginagawa itong impeachment trial, binulgar o nilabas itong information To the point. na nakaka-distract raw sa kanilang atensyon. Parang ano ba? Parang Parang, Senator Judge. parang sa Bisaya pa, nambubulabog eh. Ganon. Straight. Okay, abangan natin anong magiging kasunod na kabanata ng usaping yan. Straight. To the point. Oras mga kasama. To the point. 6:16 na po ng umaga. Lipat tayo ng Paksa Radyo Manabs kahapon. Tumanggap po ng tawag ang DXMY and nais nilang mabigyang linaw kung ano ba yung mga pulisiyang ipinapatupad dito sa ating paliparan. Dito sa ating airport Radyo Manabs. May awang. Awang Airport. Under sa Straight. To the point. sa CAB. Yun na yung sinasabi na Civil Aeronautics Board. Straight. natanong natin bakit hindi na nais na ma-clarify itong bakit nito. Dahil kahapon, Straight. isang team ng mga delegasyon, contingent, representing Bangsamoro Region, ang aalis going Metro Manila para dumalo sa isang international sports competition na gagawin sa Korea Radyo Manebs. Straight. Yung flight na nila sa Korea kagabi alas 12 ng hating gabi. Straight. Then while pumasok na doon sa paliparan, sa airport, at siyempre pagpasok mo, papakita mo na yung ticket mo, Ticket, mag-board oo. ka na. Straight. Ilan sa mga miyembro ng kanilang delegasyon ang hindi napahintulutang Makasakay. makasakay. Straight. To the point. Oo, sinasabi yung kanilang ticket nakuha nila earlier, Marso pa mga kasama. Nakabili na ho sila ng ticket dahil pinaghandaan nga po nila itong nasabing biyahe papunta ng Korea, irepresenta yung Bangsamoro Region. Kamakalawa doon ng hapon, sila'y anong tawag dyan? Nag-courtesy call pa sa tanggapan ng Bangsamoro Sports Commission. Straight. Dahil yung Bangsamoro Sports Commission ay nagpaabot ng labis na suporta sa kanila dahil sila ngayon magiging kinatawan ng Bangsamoro Region sa nasabing international competition. Straight. To the point. Ano? So, yun yung naging problema. Ang binabanggit nila, Straight. instead na sa Awang Airport, ay ililipat na lang raw yung kanilang flight. Either Davao or General Santos City, Radyo Manabs. Na para sa kanila, sobrang nakakabigla. Dahil madalas naman na silang sumasakay via dito sa ating airport. Pero ngayon lang yung nangyari itong ganitong klaseng insidente. Nais nilang maklarify ano ba yung mga panuntunan, ano ba yung mga sitwasyon na nangyayari itong ganitong klaseng mga insidente mga kasama. Straight. Yan yung ating bibigyang linaw dahil para sa kapakanan ng marami na nakay natin Radyo Manabs. Straight. Libaw, ikaw isasakay ka, biglang sabing ililipat ka ng ibang airport. Alam natin, pag Davao, 6 hours yung biyahe galing dito sa Cotabato City. Kung Jensen naman, nasa 4 na oras, sobrang layo ho nun. Magiging mas dagdag hassle and Consume ng oras. kakabahan ka kung naghahabol ka ng oras. Mga kasama. Nasa linya natin Radyo Manabs. Para sa ating clarification mga kasama, nasa linya ng ating komunikasyon ang Chief of Passenger Rights Division of Civil Aeronautics Board of Bangsamoro o CAB. Under ito sa Ministry of Transportation and Communication BARM, si Sir Abdel Nasef Alangka. Magandang morning po Sir Alangka sa DXMY po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Teb Sabang po. Good morning sir. Morning po, sir. Sandali. One more time. Hello, sir. Magandang umaga po.
Yes, sir. Okay. Good morning po, sir. Live po kayo sa DXMY. Gusto ko sana ipakilala po ang aming opisina. Mm. Ito po yung Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro. Mm. Bali, Sandali, ha? Wait lang, sir. Hold your Ayusin line naman muna, natin, sir, sir. ba't ayaw pumasok yung ating Bluetooth? Straight Medyo... to the point. One more time. Hello po. Yan. Okay. Okay na Sige po, sir. Good morning po, sir. Morning po, sir. Morning po. Mm-mm. So ang Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro po is may mandato na i-regulate ang economic aspect ng air commerce dito sa Bangsamoro. Mm-mm. Bali, isa rin po sa mandato niya is yung i-preserve i-enforce ang laws and regulations para sa preservation ng life and limb ng ating mga mananakay po, no? At saka yung mga karapatan nila. Mm-mm. Bali po, dyan na po papasok yung ating air passenger Bill of Rights. Opo. Yan po yung regulation na sinusunod natin dito sa Pilipinas. Mm-mm. Bali, nandyan po yung rights ng mga ating mga mananakay, no? So, may tatlong major rights po yun. Yung right to information before purchase, yung right to service purchase, yan po yung right natin na makasakay sa binili natin na ticket, and then lastly po yung right to compensation. So, yun po yung actually po hindi ko pa nakausap yung airline na involved dito sa dinulog niyo sa amin. Opo. Pero nakapag-usap na po sila ng aming staff kahapon. So, ang nangyari po, sir, is overbooking po. Mm-hmm. Bali, ito po yung overbooking po, ito po yung practice ng mga airline globally na magbenta ng ticket na sobra sa kapasidad ng eroplano. Bali, for example po, 180 yung kapasidad ng eroplano, nagbebenta po sila ng 10% of that. So, 10% sobra sa 180. Bali plus 18 na passenger. So, inaalaw naman po 'yun ng APBR as long as during sa overbooking i-announce ng airline na ang flight na 'yon is overbooked. Oho. Pangalawa, ang kailangan nilang gawin is mag-ask sila ng volunteers kung gusto ba nilang i-give up ang kanilang seats in exchange for compensation or amenities. Mm-mm. Okay? And then pangatlo po is kapag wala naman pong insufficient yung numbers ng volunteers, kailangan po is babayaran ng airline na yun yung passenger either doon sa kung ano yung price ng kanyang ticket. Mm-hmm. Okay? And then, kasama dyan po is ma-prioritize siya sa next na flight. So, sa case na po yun kahapon is wala pong next flight. So, kaya po, ang ginawa nila is in-endorse na lang sa kabilang airport. Mm. And then, lastly, kailangan din, pag ganun yung nangyari, overbook, tapos wala nang matulugan yung passenger na affected, kailangan po mag-provide yung airline ng hotel accommodation. Aha. Yun po. So yung case na po yun, based dun sa pag-imbestiga ng kasama namin sa office, ang nasabi po na parating po sa atin is 3 po yung affected. Pero yun pala, 2 lang. Yung pangatlo po nakasakay. Mm. Hindi naman daw sila late. Open pa yung counter, kaya lang na late lang talaga sila, naunahan sila mag-check-in. So kaya hindi po sila nakasakay. And then yun nga po, kinausap sila ng ating airlines, binigyan sila ng vouchers at saka yung transportation papuntang Jensan. Kasi Aha. po pinapili sila kung Jensan or Davao. Mm-mm. So Jensan po yung napili nila, nabigyan na po sila ng vouchers and yung pang-transportation po.
Opo. Mm. Meaning, sir, itong mga ganito mga insidente, nangyayari talaga ito. Hindi naman, o nangyari ito, sa iba't ibang mga company, nagkataon lang, kahapon, is it the first time may nangyari sa atin sa area natin? Actually, sir, maraming cases na ganito, sir. Mm. Hindi lang ito na case. Aha. So, nasosolve naman siya. Okay. Opo. Mm. Yung binabagid na overbooking, pag na-reach na nila ho yung number nila, 180 plus 18, sir, tama po yung sa atin dito? Opo. Okay. Opo. Yung bang company, hindi ba sila earlier nagpapaabiso sa kanilang mga mananakay na overbooking na, hindi kayo makakasama sa flight? Wala bang ganung klaseng mga paabiso para sa mga passengers po, sir? Nakabase po kasi yan kung sino yung sasakay. Kung sasakay ba lahat. Nangyayari po kasi yung overbooking kasi hindi naman daw po lahat ng bumibili ng ticket is sumasakay. Mm-mm. Kaya sobra sila ng booking. Which is tanggap naman siya globally, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na talaga po. Ayun. So in the case ng nagkakaroon po ng overbooking, sabihin, puno talaga yung expected, puno talaga yung aeroplano, magiging paunahan na lang doon sa mga nakabili ng ticket, sino yung unang makapag-check-in? Opo. I see. Okay. Kaya mas maganda po na online check-in na po before tayo pupunta ng airport. Aha. Ito yung doon para po sa mga may capacity siguro na mag-una. How about yung bibili ng ticket via dito sa mga ticket outlets, sir? Paano kayong mga proseso para makapag-online ho sila? Ano kayong mga panuntunan na pwedeng maitulong po sa kanila? Yan po yung isang challenge kasi may mga kwan tayo, may mga kababayan tayo na hindi po marunong so meron po tayong passenger rights action desk Okay. sa lahat ng airport ng Bangsamoro. Pati din po sa buong Pilipinas. Yung passenger rights action desk, nandyan lang po yan sila sa airport. Actually, yung sa amin dito sa Awang, pagpasok mo ng terminal building, nandun siya sa kanan. So makikita niyo po, Prad. So kung meron po tayong gustong gusto nating magpa-assist, pwede po tayong lumapit doon. Nandun po yung mga passenger rights action officer natin na under SACAB. Pwede po nila kayong tulungan. I see, okay. Nakikita natin magiging negative side nitong ganitong mga klaseng insidente. What if yung pasahero nagkadaong may problema sa kalusugan, PWD, and hindi kayaning bumiyahe ng mas malayo kahit bagamat mahal yung ticket, dito piniling sumakay sa atin sa area sa Bangsamoro Region, sa Awang Airport, and then sila yung tatamaan itong ganitong mga sistema, nakakalungkot para po sa kanila, sir, ano ho? Yes po. Pagdating naman po sa mga ganyan na overbooking, meron po tayong pinipili, no? Meron tayong prioritized na tawag nito na kailangan makasakay. So kasama na po dyan yung mga bata na walang kasamang guardians, and then of course nandyan pa rin po priority talaga natin yung mga PWD at saka yung mga senior citizen. So yan po ang pinipili ng airlines na dapat makasakay ng pag-overbook. Ayun. So in short, talagang may mga di nasa mga pangyayaring tulad nito, and tanggap naman po ito. Binabagit, sir, tanggap po ito ng globally, tanggap po ito ng mga sa atin, Civil Aeronautic Board, tanggap po itong ganitong klase mga panuntunan. Yes po. Mhm. Para po doon sa mga nakaka-experience nito, anong gusto nyong sabihin sa kanila? So, ganun pa rin po. Sa mga nagkakaroon ng aberya o di kaya problema, example, nasira yung bagahe, na-denied check-in, na-denied boarding, pwede po kayong lumapit sa amin sa Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro. So, tutulungan po namin kayo. Kami po yung magiging
kumbaga tulay nyo sa mga airlines natin. Kami po yung makikipag-usap sa kanila at ipaglalaban po yung mga karapatan nyo. Isang bagay pa, sir. Pag yung pasahero, pag nag-check-in na, maka-experience nito, pwede ba sila para mas may magbaback up sila, tumatago yung kanilang loob para makipag-usap doon sa airline company, lalapit ho doon sa binabagit po ninyong Passengers Right Action Center desk, sir, sa airport? Ano po yun, sir? Oo. Pag sa mga pasahero makaka-experience ho nito, sa pag-check-in ho nila, pwede ba nilang agad-agad itong ilapit po sa Passenger Rights Action Center ho ninyo na nakabase ho sa airport? Yes po. So, andun lang po naman po yung mga Passenger Rights Action Officer natin. So, I'm sure matutulungan sila. Actually, andun din ako parati, sir. During flights, andun talaga ako. Kahapon nga lang, medyo busy kasi meron kaming activity dito sa ORG. So, hindi namin nabantayan. And then, sa dami din siguro, hindi na monitor ng mga kasama natin doon. So, huwag niyo pong kalimutan, Passenger Rights Action Officer, andun lahat andun sa airports. Kaya lahat ng airport po ng Pilipinas, meron po tayo niyan. Sir, isang bagay pa ho, para ho maano rin, ma-inform din natin ng publiko. Sa ngayon, as of now, yung pong flight ho dyan sa may Awang ay tanging PAN lang, yung Philippine Airlines. Yes po. Sa pagkakalam namin, ang Bangsamoro Transition Authority, meron silang resolution na naisa nang maibalik ang Cebu Pacific dyan sa Awang. Any information po dito, sir, na bakit to hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik si Cebu Pacific dyan sa may Awang? Sa ngayon po, pasensya na po kayo kasi hindi po ako siguro ang right person para sumagot sa tanong na yan. Pero I'm sure po ang pamunuan ng MOTC sa leadership ng aming minister na si Minister Termici Masahod ay nakikipag-usap sa ating mga airlines para mag-operate po dito sa Bangsamoro. So, inshallah po, yung Cebu Pacific, sana po makabalik na po. Sige po. Sa ngayon, sir, ilan yung flight natin sa Awang Airport natin? A day? So, meron pong dalawa. Ngayon po, mayroon po tayong cancel flight. Yung first flight natin. Oo, kaya nga po, gusto ko sana kaninang pumunta ng airport, kaya lang nasabihan ako na cancel pala yung first flight. So, sabi ko baka wala na akong maabutan doon. Opo, anong dahilan, sir? Bakit cancel yung flight ngayong first flight natin? Titingnan ko po yung sinend nila na letter sa akin. Sige po. Sir, salamat po ng marami, sir, sa oras, information na ibinahagi po nyo. Mga paglilinaw po na ibinahagi nyo ngayong umaga, sir. Salamat po. Salamat din po. Sir, baka po, kasi isa din po sa mandato namin is yung i-educate yung public dito sa Air Passenger Bill of Rights. Opo. So, sana po baka magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng slot dito sa programa nyo o sa radio station nyo para i-orient natin yung mga passengers natin, lalong-lalo na yung mga travelers talaga na parating bumibiyahe. Yes, sir. Para alam nila yung kanilang mga karapatan. Opo. Yan po. Sige po. Schedule natin yan para mas mataas yung talakayan at mas marami ho tayong mabigyan ho ng paglilinaw para po sa welfare po ng ating riding public, sir. Salamat po. Salamat. Thank you din po. Okay. Thank you very much, sir, sa oras information ngayong umaga. Thank you. Mga kasama, si Abdel Nasif Alangka, Chief of Passenger Rights Division of Civil Aeronautics Board of Bangsamoro ng MOTC Farm. Lahat ng tanong, straight to the point. So yung pala yung Radyo Manebs. Malas-malas mo lang kung ikaw yung tatamaan doon. Oo. No? Globally, nagiging practice ito globally. Straight to the point. Pag may mga pagkakataon naman na talagang Mapupuno. madalang yung pasahero. Pero may pagkakataon din na Sabay-sabay. talagang
punuan. Then, binabagit niya 180 plus 18. Oo. So, kung maging 180, ay yung may additional na 18, kung may malas mo lang kung mataon sa'yo yun. Ang masaklap lang dito, do acceptable naman, binabagit ni Sir Ken, acceptable siya ng Civil Aeronautic Board. Globally, acceptable po ito. Malas mo lang kung ikaw yung mataon. May mga iba. Straight to the point. So kailangan pa rin talagang time to time. Siyempre, yung team leader ho ninyo, nakikipag-coordinate, lalo na kung yung travel ho natin ay legal. I mean, nakaano Urgent. siya, nasa business siya. Oo, urgent siya. Oo. Yung advice nga is dapat mag-online check-in. Oo. Pero sa atin dito, particular sa Bangsamoro, yun yung challenge ngayon. Dahil hindi naman lahat Nakapag-online. may capability mag-online. Online checking, check-in halimbawa. Straight So magiging challenge ho yan. straight. Pero yung panawagan, pag just in case, pasahero kayo ng aeroplano dyan sa Awang Airport, then maka-encounter ng problema, kalintulad ho nito. And then hindi nyo alam sino yung pwedeng lapitan, ano yung gagawin, Straight. sino yung magbo-backup sa inyo. Straight to the point. Naririyan lang sa loob ng airport yung Passenger Right Action Desk, mga kasama. Straight. Lumapit to kayo, magpaturo kayo. May mga security guards, naririyan, mag-assist. Paturo nyo saan man na yung Passenger Rights Action Desk. Humingi po kayo ng tulong para magabayan ho kayo ano po yung gagawin po ninyo. Straight. Mahirap na yun, hindi ka makasakay, uwi ka na ng Radyo Manay. Oo. Straight to the point. Pornada yung mga, di ba, yung... Anyway, Straight so nangyayari talaga siya, hindi to maiiwasan. the point. Okay, sige. Straight to the point. Mga kasama, oras natin, 6:37 ng umaga. RMN. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang kilala mong Alaksan, extra bilis na! Mga idol, abangan ang Alaksan Extra sa Poblacion Mother, Tamuntaka Mother, Poblacion 6, Rosarets number 3, at Rosarets number 6 dito sa Cotabato City ngayong July 17, 2026. At baka ikaw na may chance na mabigyan ng pina-extra bilis at extra galing ng new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol! Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Masakit ang katawan dahil extra ang kayod sa araw-araw? Nako, relatable yan. Pero huwag kang magtiis. Dito ka na sa New Alaksan Extra. Anong bago dito? Iwas side effects dahil may tamang combination pa rin ng paracetamol at ibuprofen sodium. Kaya tiwala talaga ako dito. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster versus Alaksan FR. Kaya pina-extra bilis, bilis, bilis. Laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na, ang gagawin nyo ha, dito ka na sa mas mabilis at mas magaling, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. At kung bilis ang usapan, mas pinabilis pa ito. Now, it works up to 3 times faster versus Alaksan FR. Kaya ako, pagpagod at subsob sa trabaho, ito lang ang aking sinasandalan, Alaksan Extra. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na at subukan ang Alaksan Extra 3 times faster versus Alaksan FR. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist,
Please consult your doctor. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho. Paggatas na dayon diha. Dapat unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawa. Na nasa abot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Mga idol, ramdam niyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:42 na po ng umaga. Straight to the point. Tuloy Radyo Manebs, bukas nga pala ang Team DXMY and Team Alaksan ay susulong sa 5 mga barangay sa Cotabato City para sa ating Alaksan Suki Check mga kasama. Straight to the point. Again, Alaksan Suki Check ating dadalhin bukas. Ano mga barangay ito? Barangay Poblacion Mother. Poblasyon 2. Ay, Dos ba? Poblacion 6, alam ko eh. Poblacion 6. Poblasyon 6. Arits 3. Arit 6. Arits 6. Tsaka Embita Muntaka. Mother, 5. Lima. Poblacion Mother. Poblasyon 6. Poblacion 6. Rosales 3. Arits 3. Arit 6. Arits 6. Embita Muntaka. Yan, Mother Barangay Tamuntaka. Naririyan po ang Team DXMY bukas para sa Alaksan Suki Check. So ngayon pa lamang, ihanda yung mga Alaksan products. Yung Alaksan nun ninyo ha. Alaksan Extra in particular. Dapat meron kanyo maipakita sa amin bukas. Pag meron po kanyan, meron po kayong premyo na tatanggapin mula sa DXMY and of course mula sa Alaksan Extra mga kasama. Okay, bukas po yan ha. Umaga hanggang hapon, hopefully hindi maging maulan Radyo Manebs, ano? Pero umulan umaraw, talagang pa rin kami. rain or shine tayo bukas. Kaya kita-kit sa mga barangay na yan. Ulitin mo, Radyo Manebs. Yung ating pong Alaksan Extra Arangkada mga kasama, bukas na ho yan, Friday. Yung mga barangay na amin pong pupuntahan, na Mother Barangay Poblacion, Poblacion 6, Rosary Heights 3, Rosary Heights 6, at Mother Barangay Tamuntaka. Nariyan ho tayo sa araw ng bukas. Straight to the point. Sige, tuloy tayo. Lipat tayo ng paksa at sinusubukan natin makakuha ng dagdag information, Radyo Manebs, dito sa lumabas na mga kautusan. May mga nilabas na kautusan na may kinalaman sa Straight to the point. ano ba to? Pag-transfer ng ilan pong mga opisyales, mga division school superintendent, ng mga division school superintendent dito po sa area natin sa Bangsamoro region na mga kasama. Silipin na natin yung ito. May changes mga kasama
Straight to the point. Base po sa nilabas na Regional Memorandum Order, number 0114, kailan ito nilabas? Released, anong date ito? July 14? July 14. Kahapon. Kahapon. Anong isang araw? Okay. Ang subject dito, reassignment, designation of personnel from and to the Cotabato City Schools Division Office and turnover of designated o delegated authorities. Ito yung mga pagbabago mga kasama sa Cotabato City Schools Division Office. Ikaw nga magbasa radyo Manebs. Medyo maliliit yung letra. Ito yung mga designation mga kasama. In view of OCM Special Order number 0353 series of 2026, the Ministry is implementing organizational restructuring under the new administration in order to address institutional gaps and challenges. Accordingly, reassignment of personnel forms part of broader effort to align leadership with the ministry's strategic priorities. Pursuant for the foregoing, the following personnel are hereby relieved of their present assignments and duties and are reassigned, designated, effective immediately to the positions, offices, special assignments as indicated hereunder. So ito na yung mga pagbabago mga kasama. Ito mga kasama, si Dr. Bay Rohana Sinswat, ang Schools Division Superintendent from Cotabato City Schools Division. Ngayon po ay nasa Office of the Minister for GSIS Reconciliation. Nalipat from SDS Cotabato City doon sa Office of the Minister na. Sa GSIS Reconciliation. Okay. Samantalang si Director Johnny Balawag naman ay dating nasa Bureau of Basic Education ng MBHT. Ang kanya pong bagong assignment ngayon mga kasama, concurrent OIC SDS Cotabato City SDO. Siya ngayon ang OIC. Okay. Si Dr. Salik Sulaiman naman mga kasama, ang OIC Assistant SDS ng Cotabato City SDO ay nasa Education Program Supervisor Cotabato City SDO. Yun. Next. Samantalang si Rachel Amando, ang Education Program Supervisor ng Cotabato City SDO, ay malilipat naman sa Cotabato City SDO bilang OIC CID Chief. Habang si Dr. Arabia K. Abdullah ng Cotabato City SDO ay magiging OIC SGOD Chief sa Cotabato City SDO. So ilan ito? 2, 4, 5. 5 yung mga pagbabago mga kasama. Yan po nakalagay dyan sa order. As such, you shall perform the function pertinent to the duties and responsibilities of your respective new assignments, designation, coordination with the Office of the Concurrent Acting Deputy Minister is hereby... Wala na, hindi na masyado maklaro kasama Sir Erwin. Medyo malabo kaya ikaw binabasa ko eh. Oo. Okay. Yan ay para sa Cotabato City Schools Division Office, yung mga pagbabago. Mayroon din meron ding nilabas na memorandum. Ito para naman sa Maguindanao del Norte mga kasama. Schools Division of Maguindanao del Norte. Okay. Ikaw na rin basa. Para malinaw ang mata. Straight to the point. Nai-release ito mga kasama July 14. 14 All concerned Okay, personnel, Maguindanao del Norte Schools Division. Bantuas M. Lucman, Bangsamoro Attorney General, Concurrent Acting Deputy Chief o Deputy Minister MBHT. Reassignment, designation of personnel from N2, Maguindanao del Norte Schools Division Office and the turnover of delegated authorities. In view
of OCM Special Order number 0353 series of 2026, the ministry is implementing organizational restructuring under the new administration in order to address institutional gaps and challenges. Reassignment of personnel from forms part of a broader effort to align leadership with the ministry's strategic priorities. Pursuant to the foregoing, the following personnel are hereby relieved of their present assignments and duties and are reassigned, designated, effective immediately to the positions, offices, special assignments as indicated hereunder. Okay. Number 1, Yan. si Dr. Nori M. Mamalinta, ang Schools Division Superintendent SDS ng Maguindanao del Norte Schools Division Office, MDN Okay. STO. Ngayon ay nasa Office of the Minister for GSIS Reconciliation. Okay. Samantalang si Ibrahim Imbing, ang Public Schools Division District Supervisor, ngayon ay nasa OYC SDS MDN STO. Dalawa yung pagbabago dyan. Yung OIC ngayon ng Maguindanao Norte SDO, si Sir Ibrahim Imbing mga kasama. Mayroon pang information, meron din sa SGA pero hindi nakakuha ng Kalatas Radyo Manad. Marami kasi sila ditong nailabas dito kasamang survey na parang gusto nilang reorganize. Okay. Ang GSIS Reconciliation, Plantilla Migration, Okay. Personnel Database validation, Harmonization of Records, and Transition of Administrative System. 5. Yung nakalagay dun sa memorandum. Sabi dito, ito daw mga binabanggit, SDS possesses institutional knowledge necessary to complete the ministry-wide transition activities mga kasama. Yung additional dun sa nakasaad sa memorandum. Siguro yan na yung mga pagbabago rin dyan sa MBHC since na nagpapatuloy yung pagbubusisi sa MBHC. Nais nating kunan ng dagdag na information mismo yung nagpalabas ng kautusan pero di available para sa ating programa ngayong umaga. Okay, sige. Oras mga kasama, 6:52 ng umaga. Tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Man reporters. Si Sarmiento o Secretary Sarmiento mga kasama itinalaga bilang concurrent chair ng GPH panel para sa BARM Peace Process. Sa detalye ng balita, Radyo Man DC Mangod. DXMY. Tata RMN Report. Humarap sa media si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang kahapon July 15, 2026 kung saan nagbigay siya ng mga pinakabagong impormasyon hinggil sa mga usaping kinakaharap ng administrasyon. Isa sa mga inanunsyo ni Castro ang pagkakatalaga kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento bilang concurrent chairperson ng Government Peace Implementing Panel sa GPH Moro Islamic Liberation Front o MILF Peace Process. Kasunod ng matagal na nabakanteng liderato na nagbunsod ng mga pangambang nasa limbo ang Bangsamoro Peace Process. Ani Castro, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Sarmiento sa gitna ng mga hamon sa peace process sa BARM. At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement na italaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines Moro Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay naitalaga rin siya. Ang pagtatalaga kay Sarmiento ay kasunod ng panawagan ng MILF sa agarang paghirang ng bagong chairperson ng GPH Peace Panel matapos magbitiw sa pwesto ang dating pinuno nito na si Cesar Llano. Sa pagkakatalaga kay Sarmiento, mayroon ng mamumuno sa GPH Peace Implementing Panel bilang kinatawan ng pamahalaan sa nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng MILF. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man DC Mangod sa balitang yan. Samantala mga kasama, 32 former violent extremists
Tumanggap ng cash assistance mula naman sa 61st Brigade Philippine Army. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY. Tatak RMN Report. 32 former violent extremists ang tumanggap ng cash assistance sa sinagawang seremonya sa himpilan ng 61st Brigade bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa kanilang reintegrasyon at pagbabalik loob sa lipunan. Pinangunahan mismo ni Army Brigadier General Edgar Cato ang programa kasama ang mga opisyal ng Philippine Army at kinatawan ng Ministry of Public Order and Safety o IMPOSBARM. Sa kanyang mensahe, binigyan din niya ang kahalagaan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga katuwang ang ahensya upang suportahan ang mga nagbalik loob at mahikayat ang iba pang miyembro ng armadong grupo na piliin ang landas ng kapayapaan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo sa kasundaluhan at lokal na pamahalaan sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon makapagbagong buhay. Samantala, kinilala rin ni Major General Jose Vladimir Cagara, komanda ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Campilan Division, ang suporta ng IMPOSBARM at pagsisikap ng mga unit ng 90 Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion, 34th Infantry Battalion at 61st Infantry Brigade sa pagsusulong ng kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahib Bansaw, Tatak RMN. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, mga kasama, former BTA Member of Parliament, Mitimbang, may paalala sa mga BF members at commanders kaugnay sa first BARM parliamentary election. Detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Hinikayat ni former BTA Member of Parliament Tommy Panto Mitimbang Sr. ang lahat ng mga bangsamoro, lalo na ang mga humahawak ng baril at iba pang dahas na huminaon at huwag idaan sa init ng ulo o persahan ang nakatagdang first BARM parliamentary election sa September 14, 2026. Ginawa ito ng tinitingalang ama ng mga bangsamoro sa harap ng libu-libong mga umahat, estudyante at iba pang sektor na dumalo sa General Assembly ng Bangsamoro Islamic Armed Forces sa Gindulungan, Maguindanao del Sur kahapon. Kung mangyari anya na bala sa bala ng bawat mujahidin na pawang nagkaisa noon sa pakikibaka ng mga ito laban sa gobyerno alang-alang sa kapakanan ng lahat, ay mas mainam ani dato Mitimbang na umuwi na lang kaysa mga kapatay ng buhay ng kapwa bangsamoro. Kaya ako sa mga ultimate continue ko kami na wala ako na sa kanong mga commander na may kaya magka-Diyos kubak sa matalon ay hindi maninindig ka ng Islam na pintalo ko sa mga agrupos. Ikuha ka sa manong kabuhos na nagkaroon ka sa manong. Desa mulos. Kadutan nun ni Makamo sa kampuno-puno ito. Kaya sa loob na Muslim ay sika Muslim. Yan mga ang Islam. Kaya tawa na mulot sa akin, Amerika mo maran. Itimpo yan mamagkansayong mula na sumangatarong ay di paninidang ka ng Islam. Pagka sa manong kapag Muslim. Magkamunoy daw bagus. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldi Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point. Okay na, salamat sa mga report. Tayo pa mga concerned radyo manebs. Pero kapos ng oras. Kahapon, yung isang payloader ba yun? Payloader. Nabalahaw. Straight to the point. Nag-cause ng traffic. Sinasabi na ubusan ng crudo. Paano kayo naubusan? Baka siguro nag-unsiyan. Usually, yung mga ganun kalaki ng mga sasakyan, bago alis yan sa, dapat loaded do yan. Nagkataon. Hindi pa pwedeng yan siya. Walang karga. Walang gas, walang crudo. Sino owner nun? Sa ganun silang mga follow, pero kapos silang sapat na oras. Pabukas siguro, Radyo Manel. Sige. Abol natin yung mga pagbateryan. Magandang morning sa ating mga viewers. Si Sir Elmer Bong Angeles, good morning sir. Si Samera Amas, good morning. From SGA, si Dato Beno. Salam, Dato Ebs and Erwin, Mapia-Mapita. Hamid T. Mitimbang. Si Sembay Adam, good morning din. Si Tristan Gulay, good morning. Si Bay Ayesa Piang Dima, assalamualaikum, good morning Sir Erwin and Sir Ebs, Mapia-Mapita from Saudi Arabia and Salambo San Kani. Ama ina, always ba makikinig sa Kanusukran. Sir Anton, good morning din ng Panatan SK, MDN. Si Aida Usman ng Riyadh. Randy Santisas, good morning. Si Main Masukat, good morning. Binabati niya yung kanyang asawa. Si Hadja Minda Norhain Pika Akan, sukran. Si Bay Umukol sa Midtimbang Waya, good morning. Samsudin sa Mama Saunda. Sherwin Pascua, good morning. Si
Ma'am Kadigya Rakman Abdullah. Good morning, Ma'am Degs. And maganda morning din kay Sir Margani Gumander. At Sumulod Umanya Sinsin, good morning. Straight to the point. Sige. Paalam na kami mga kasama ngayong umagang ito ng Huwebes. Kita-kits nga pala bukas doon sa 5 barangays na papuntahan natin para sa Barangay Sukicheck ng Alaksan, mga kasama. Straight to the point. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon, sa Digital Gino Ricardo Madama Jr., ating coordinator Radyoman Maestro Rahib Bansaw. Kami na kasama, Radyoman M. Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. Straight to the point.